Kumusta po kayo? Si Bal po ito ng Musika Ride sa Kwento Musikero. At ngayong araw, update ko lang kayo para sa ginawa kong bagong setup dito sa aking Valiton GP50 kasama yung ibang mga pedals na nandito nakikita nyo. Siguro yung iba sa inyo napanood na yung ginawa ko na pedal board nung una at yung aking unang setup na ginawa dito sa ating pedal board. Kaya lang, after mga ilang tugtugan, napansin ko yung struggle ko sa paggamit ng board na yon. Kasi ang setup niya ay halos ganito rin naman, kaya lang nasa ibabaw yung power supply ko. So yung space na nandito sa taas ay para doon sa power supply. Kaya nagsiksikan yung mga pedals na nandito. So nahirapan akong umapak minsan dito sa mga pedals na to. Lalo na kapag nag-change ka ng patch at nag-change ka ng ibang mga effects. Dahil syempre medyo may kalakihan yung paa ko. Minsan di ko tinatamaan, minsan sablay. Lalo na kung ako na kumakanta ako habang nagigitara. So yung struggle nung paglipat-lipat na mga patch ay ramdam na ramdam ko dun sa setup na yon. So ngayon, gumawa ako ng medyo mas malaki ng konti. Konting-konti lang naman. Pero same pa rin naman yung mga laman. Ito pa rin yon. So nagkaroon lang ako ng dagdag na dalawang pedals kasi inalis ko na tong tuner na to, yan yung tuner ko na Legato. Inalis ko yan nung unang setup. Tapos nagdagdag ako ngayon ng foot switch o yung ating top switch para sa ating top tempo. So ngayon dahil medyo nagkaroon na ng mga space yung mga effects, medyo nagagamay ko na siyang gamitin at nagiging komportable na akong gamitin yung board na to. So, regarding naman dito sa ating top switch, ito yung Mosky na marami naman dyan makikita online. Mura lang din naman yan. So, ang trabaho nito ay para mag-on and off lang nung top tempo. Kapag inapaan ko siya, makikita nagbi-blink yung ating GP50 at pwede na akong mag-top kung anong tempo yung ginagamit namin sa isang particular na kanta. Then, isang apak lang din mamamatay na siya. Kasi pag dito ka nag-top switch, medyo struggle. Tignan nyo mabuti yung screen pag kailangan i-long press mo to. Yan. Minsan nag-trigger pa yung iba kung meron kang naka-assign doon sa FS1 or sa FS2. Minsan nag-trigger pa kaya nahihirapan ako bago lumabas yung top tempo. Ngayon, kung apatay mo naman siya, hindi lang pwedeng isang apa, kailangan didiinan mo siya ulit para bumalik siya doon sa kung sa siya galing na preset. So, mas conveniente para sa akin yung merong gantong top. At least isang apak, alam mo, naka-activate na yung top tempo mo. Pwede ka nang mag-top nung GP50. Then, isang top lang, patay na ulit yung top tempo. Then, yung iba naman natin na mga pedals na nandito, yun pa rin naman yung aking paborito na chorus pedal. At yung ating clean tone. Paborito ko kasi yung tunog ng chorus na to. Kaya mas ito yung ginagamit ko imbis na yung chorus nitong JP50. Okay din naman yung tunog nito kaya lang para sa akin hindi swak sa pandinig ko kaya naglagay pa ako ng isang pedal na chorus lang. Then next naman itong isang preamp naman na to. Ito yung Joyo American, napakalaking bagay para sa akin ito. Kasi bawat tugtugan, bawat venue, iba't ibang system yung aabutan mo. Meron mga naka-PA lang, naka-direct. Meron naman na naka-amp. So malaking bagay 'to para sa akin kung naka-direct man kami, at least meron akong particular na control bukod sa preamp nitong GP50. Ganoon din naman kapag naka-amp. Pwede kong i-bypass na lang 'to, pwede ko siyang hindi gamitin, pwede kong gamitin. Depende doon sa klase ng amp na meron doon sa venue. So yung connection naman ng ating M-Wave Choco at yung GP50 naman ay syempre wireless pa rin 'yan. Meron tayong ginawang tutorial tungkol diyan kung paano natin i-connect itong dalawang to para siya yung magamit mo na paglipat ng mga preset. Yan. At ito, yung wire na to na nakikita nyo is charging lang naman yung purpose niyan. Dito naman sa ating GP50, meron akong naka-ready na USB cable na Type-C. Kinakabit ko to kapag ginagamit ko na sa labas. Para naka-ready lang sila anytime na gusto kong mag-charge, nandyan lang. By the way, yung palang ating pedal board na ginawa, ano lang to, plyboard lang to kasi may mga natirang plyboard dito sa bahay.
So, ginawan ko siya ng isang pedal board na sukat dun sa kailangan ko kasi meron na rin akong bag para dito sa pedal board. Bale, sinakto ko na lang kasi yung una kong ginawa medyo maliit. So, sinakto ko na lang yung sukat nung bag ko dito sa pedal board na to. Ngayon, kaya medyo lumuwag talaga siya ng todo. At yan lang muna yung ating maiksing video para sa update natin tungkol sa ating ginawang pedal board. Kasama yung GP50 at yung iba pang mga pedalas na nandito. Ako po si Bal. Salamat.